Araw-araw tayong nagsisipilyo ng ngipin. Minsan, 2 beses o higit pa sa isang araw. Ngunit, naitanong mo na ba sa sarili mo kung ligtas ba talaga ang toothpaste na ginagamit mo? Maraming Pilipino ang bumibili ng toothpaste base lamang sa presyo, advertisement o kung ano ang nakasanayan ng pamilya. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng oral health at consumer safety, may mga toothpaste na naglalaman ng mga kemikal na maaring magdulot ng problema sa kalusugan kapag madalas gamitin sa mahabang panahon. Halimbawa, ang ilang toothpaste ay gumagamit ng sodium lauryl sulfate o SLS, isang detergent na nagbibigay ng bula ngunit maaring magdulot ng iritasyon sa bibig at magpalala ng mouth ulcer sa ilang tao. Bukod dito, may mga produkto rin na naglalaman ng antibacterial chemicals tulad ng triclosan na naging kontrobersyal dahil sa posibleng epekto nito sa hormones at kalusugan ng tao. Sa katunayan, ang triclosan ay ipinagbawal na sa ilang personal care products sa ibang bansa dahil sa mga health concerns. Mas nakakaalarma pa rito, may mga ulat din na ang ilang personal care products sa Asia, kabilang ang ilang toothpaste, ay natagpo ang may parabens at iba pang endocrine-disrupting chemicals na maaring makaapekto sa hormonal balance ng katawan. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng toothpaste ay mapanganib. Marami pa ring ligtas at epektibong brand na aprobado ng mga dentista. Ngunit mahalagang maging maalam ang bawat Pilipino upang maiwasan ang mga produktong maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng bibig at katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 brand ng toothpaste na dapat iwasan ng mga Pilipino sa lahat ng paraan, base sa mga issue sa ingredients, kontrobersya o dental concerns. At sa huli, ibabahagi rin natin ang 3 toothpaste brand na mas ligtas gamitin ayon sa mga eksperto at consumer safety principles. Kung nais mong mapanatiling malusog ang iyong ngipin at gilagid, siguraduhin panoorin ang buong video na ito dahil maaring mabago nito ang toothpaste na ginagamit mo araw-araw. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng toothpaste ang ginagamit mo. Sa tingin mo ba ligtas ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan, okay, simulan na natin. Una, Close-Up Toothpaste. Isa sa pinakakilalang toothpaste sa Pilipinas ay ang Close-Up. Kilala ito sa matapang na mint flavor at sa marketing nito na nakatuon sa fresh breath at confidence. Ngunit kahit popular ito sa maraming Filipino households, may ilang dahilan kung bakit pinipili ng ibang dentista at health-conscious consumers na iwasan ang ilang variant ng toothpaste na tulad nito. Ang isa sa mga issue ay ang paggamit ng sodium lauryl sulfate o SLS, isang chemical na karaniwang ginagamit upang makagawa ng maraming bula kapag nagsisipilyo. Sa unang tingin, tila magandang bagay ito, dahil parang mas malinis ang pakiramdam kapag maraming foam. Ngunit ayon sa dental research, ang SLS ay maaaring magdulot ng iritasyon sa bibig, lalo na sa mga taong madaling magkaroon ng singaw o mouth ulcers. Kapag paulit-ulit na nai-irritate ang lining ng bibig dahil sa mga ganitong chemical, maaaring magdulot ito ng discomfort at mas matagal na paggaling ng sugat sa loob ng bibig. Kaya naman, may ilang dentista na nagre-rekomenda ng toothpaste na SLS-free, lalo na sa mga taong may sensitibong gilagid o madalas magkaroon ng singaw. Isa pang concern sa ilang whitening toothpaste variants ay ang paggamit ng mas matapang na abrasives upang tanggalin ang stain sa ngipin. Bagamat nakakatulong ito sa pagpapaputi ng ngipin sa panlabas na bahagi, kapag sobra ang abrasiveness ng toothpaste, maaari nitong unti-unting ma-wear down ang enamel ng ngipin. Kapag numipis ang enamel, nagiging mas sensitibo ang ngipin sa malamig at mainit na pagkain. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng close-up toothpaste ay mapanganib. Ngunit mahalagang basahin ang ingredients at tiyakin kung ang formula ay angkop sa iyong oral health condition. Kung ikaw ay may sensitibong ngipin o gilagid, maaaring mas mainam na pumili ng toothpaste na mas banayad ang ingredients. Pangalawa, Colgate Whitening Variants. Ang Colgate ay isa sa pinakamatagal at pinakapopular na toothpaste brand sa buong mundo, kabilang na sa Pilipinas. Halos bawat tindahan, sari-sari store at supermarket ay may makikitang iba't ibang variant nito. Ngunit pagdating sa ilang whitening formulas ng Colgate, may mga dental experts na nagbabala na dapat itong gamitin ng may pag-iingat. Ang pangunahing dahilan ay ang paggamit ng mas matapang lasa whitening toothpaste. Ang mga chemical na ito ay idinisenyo upang tanggalin ang stains mula sa kape, tsaa o sigarilyo. Ngunit ayon sa ilang dental sources, ang labis na abrasiveness ay maaaring magdulot ng unti-unting pagkasira ng enamel kung hindi maingat ang paggamit.
Kapag numipis ang enamel, mas nagiging sensitibo ang ngipin at mas madaling kapitan ng cavities. Bukod dito, may mga toothpaste din na gumagamit ng antibacterial chemicals tulad ng triclosan noong natsarahan upang labanan ang bakterya sa bibig. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang chemical na ito dahil sa posibleng epekto nito sa kalusugan, kaya ipinagbawal na ito sa ilang personal care products sa ibang bansa. Bagamat marami ng toothpaste brands ang nag-adjust ng kanilang formulas upang alisin ang triclosan, mahalagang maging maingat ang mga consumers sa pagbili ng toothpaste, lalo na sa mga imported o lumang stock na maaaring may ganitong sangkap. Sa kabila ng mga concerns na ito, hindi maikakailan ng maraming variant ng Colgate ang ligtas at epektibo kapag ginamit ng tama. Ngunit kung ang layunin mo ay proteksyon ng enamel at mas banayad na pangangalaga sa ngipin, maaaring mas mainam na pumili ng toothpaste na hindi masyadang abrasive at may mas simple at gentle ingredients. Pangatlo, charcoal whitening toothpaste, various brands. Sa mga nakaraang taon, naging uso sa Pilipinas ang charcoal toothpaste. Maraming influencer at online advertisements ang nagsasabing kaya nitong paputiin ang ngipin ng mabilis at natural. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, maraming dentista ang nagbabala tungkol sa posibleng panganib ng paggamit ng ganitong uri ng toothpaste. Ang activated charcoal ay isang uri ng carbon na ginagamit upang sumipsip ng impurities. Ngunit kapag ginamit ito sa toothpaste, maaari itong maging masyadong abrasive para sa enamel ng ngipin. Kapag sobrang abrasive ang toothpaste, unti-unti nitong kinakayod ang protective layer ng ngipin. Sa simula, maaaring magmukhang mas maputi ang ngipin dahil natatanggal ang stains. Ngunit sa kalaunan ay maaaring magdulot ito ng sensitivity at mas madaling pagkasira ng ngipin. May isa pang concern tungkol sa charcoal toothpaste, ang posibilidad ng contamination ng heavy metals depende sa pinanggalingan ng raw materials. Sa ilang pagsusuri sa industriya ng oral care, natagpuan na ang ilang toothpaste formulas ay maaaring magkaroon ng trace amounts ng heavy metals tulad ng lead o arsenic dahil sa mga sangkap na ginagamit sa paggawa nito. Bagamat hindi lahat ng charcoal toothpaste ay mapanganib, maraming dental associations ang nagsasabi na kulang pa ang matibay na ebidensya na ligtas at epektibo ito para sa pangmatagalang paggamit. Dahil dito, mas pinipili ng karamihan sa mga dentista ang traditional fluoride toothpaste na napatunayan na sa maraming taon ng research. Kung nais mong paputiin ang ngipin, mas mainam pa rin na kumonsulta sa dentista kaysa umasa sa charcoal toothpaste na maaaring makasira sa enamel. Pang-apat, cheap, unbranded whitening toothpaste. Sa maraming palengke, online shops at murang store sa Pilipinas, may makikita kang mga toothpaste na sobrang mura kumpara sa kilalang brands. Bagamat mukhang nakakatipid dito, dapat mag-ingat ang mga consumer sa pagbili ng mga unbranded o hindi kilalang toothpaste, lalo na kung hindi malinaw ang manufacturer at ingredients. Isa sa mga problema sa ganitong mga produkto ay ang kakulangan ng transparency sa kanilang formulation. Sa ilang pag-aaral sa personal care products sa Asia, natagpuan na ang ilang produkto ay naglalaman ng parabens at iba pang endocrine-disrupting chemicals na maaaring makaapekto sa hormonal balance ng katawan. Bukod dito, may mga pagkakataon na ang mga murang produkto ay hindi dumadaan sa parehang kalidad na kontrol tulad ng mga kilalang brand. Kapag hindi mahigpit ang quality control, may posibilidad na magkaroon ng contamination o maling label sa ingredients. May mga ulat din na ang ilang toothpaste sa global market ay maaaring magkaroon ng trace amounts ng heavy metals depende sa pinanggalingan ng raw materials. Kahit maliit ang halaga nito, ang pangmatagalang exposure ay maaaring maging concern sa kalusugan. Kaya naman mahalagang piliin ang toothpaste na may malinaw na label, rehistrado sa FDA at gawa ng kilalang kumpanya na sumusunod sa international safety standards. Sa kalusugan ng ngipin at bibig, hindi palaging tama ang kasabihang mas mura, mas maganda. Mas mabuting gumastos ng kaunti para sa kalidad at kaligtasan kaysa makatipid ngunit mapahamak ang kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulo sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na videos. Ang iyang suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, over-abrasive whitening toothpaste. Maraming toothpaste ngayon ang may label na
extra whitening, deep stain removal, o instant whitening. Bagamat nakakaakit ang mga pangakong ito, mahalagang malaman na ang ilan sa mga toothpaste na ito ay gumagamit ng napakatapang na abrasive ingredients upang tanggalin ang stain sa ngipin. Ang enamel ng ngipin ay ang pinakamatigas na bahagi ng katawan ng tao, ngunit hindi ito kayang mag-regenerate kapag nasira. Kapag napinsala ang enamel dahil sa sobrang abrasive na toothpaste, hindi na ito maibabalik sa dati nitong kapal. Ayon sa dental experts, ang ilang whitening toothpastes ay gumagamit ng mga sangkap tulad ng baking soda o iba pang abrasive particles upang kuskusin ang stain sa ibabaw ng ipin. Ngulit kapag masyadong madalas gamitin ang ganitong formula, maaari nitong unti-unting ma-wear down ang enamel. Kapag numipis ang enamel, mas nagiging sensitibo ang ngipin sa malamig, mainit o matatamis na pagkain. Maaari rin itong magdulot ng mas mataas na risk ng cavities dahil mas madaling mapasok ng bakterya ang ngipin. Ito ang dahilan kung bakit maraming dentista ang nagsasabing ang pinakamahusay na paraan upang mapanatiling maputi ang ngipin ay hindi sa matapang na toothpaste kundi sa regular brushing, flossing at professional dental cleaning. Sa madaling salita, hindi lahat ng toothpaste na may label na whitening ay ligtas para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang kalusugan ng enamel ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kaputian ng ngipin. 3 toothpaste na mas ligtas gamitin. Sa kabila ng ilang toothpaste na dapat iwasan, mayroon ding mga brand na kilala sa paggamit ng mas banayad at mas ligtas na sangkap para sa pang-araw-araw na pangangalaga ng ngipin. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang Sensodyne. Kilala ito sa espesyal nitong formula na ginawa para sa mga taong may sensitive teeth o madaling sumakit ang ngipin kapag umiinom ng malamig o mainit. Ayon sa mga dental research at rekomendasyon ng mga dentista, maraming variant ng Sensodyne ang gumagamit ng potassium nitrate at fluoride, dalawang sangkap na napatunayang nakakatulong upang protektahan ang enamel ng ngipin at mabawasan ang tooth sensitivity. Batay sa mga pag-aaral sa dentistry, ang potassium nitrate ay tumutulong na patahimikin ang nerve endings sa loob ng ngipin kaya nababawasan ang pakiramdam ng kirot o pangingilo. Samantala, ang fluoride naman ay mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapatibay ng enamel at pag-iwas sa tooth decay o cavities. Dahil dito, maraming dental organization sa iba't ibang bansa ang nagre-rekomenda ng paggamit ng fluoride toothpaste bilang bahagi ng tamang oral hygiene. Bukod dito, kilala rin ang Sensodyne sa mas banayad na formulation kumpara sa ilang ordinaryong toothpaste, kaya madalas itong inirerekomenda para sa mga taong may manipis na enamel o sensitibong gilagid. Kapag ginagamit ng regular, kasama ng tamang pagsisitilyo 2 beses sa isang araw at regular na dental check-up, maaaring makatulong ang ganitong uri ng toothpaste upang mapanatiling malusog, matibay at protektado ang iyong mga ngipin. Sa huli, ang pagpili ng toothpaste na may subok na sangkap at suportado ng dental research ay isang mahalagang hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng ngipin at maiwasan ang mga problemang maaaring lumala sa paglipas ng panahon. Isa pang magandang opsyon para sa pang-araw-araw na pangangalaga ng ngipin ay ang Happy Toothpaste, isang kilalang Filipino brand na gawa ng Lamoyan Corporation. Sa loob ng maraming taon, naging popular ito sa Pilipinas hindi lamang dahil sa abot kayang presyo nito, kundi dahil din sa kalidad ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa nito. Isa sa pinakamahalagang sangkap sa Happy ay ang fluoride, na matagal nang kinikilala ng mga dentista at dental researchers sa buong mundo bilang isa sa pinaka-epektibo proteksyon laban sa pagkasira ng ngipin o cavities. Ayon sa mga pag-aaral ng iba't ibang dental health organizations tulad ng World Health Organization at ng mga dental associations, ang regular na paggamit ng fluoride toothpaste ay maaaring makapagpababa ng panganib ng tooth decay ng hanggang 20% hanggang 40%, lalo na kung ginagamit ito 2 beses sa isang araw kasabay ng tamang pagsisipilyo. Sa Pilipinas, maraming dentista ang patuloy na nagre-rekomenda ng fluoride toothpaste tulad ng Happy dahil ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng enamel, ang matigas na panlabas na layer ng ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa bakterya at acid mula sa pagkain. Kapag may sapat na fluoride ang toothpaste, nakakatulong itong ayusin o i-repair ang maagang pinsala sa enamel na maaaring pumigil sa paglala ng cavities. Bukod dito, kilala rin ang Happy sa pagkakaroon ng iba't ibang variants
brands na may mint freshness at antibacterial protection na tumutulong hindi lamang sa kalusugan ng ngipin kundi pati sa sariwang hininga. Dahil dito, patuloy itong isa sa mga pinagkakatiwalaang toothpaste ng maraming pamilyang Pilipino. Pangatlo, may mga toothpaste na tinatawag na SLS-free formulas, tulad ng ilang herbal toothpaste brands. Ang mga ganitong produkto ay idinisenyo upang maiwasan ang mga kemikal na maaaring magdulot ng iritasyon sa bibig, tulad ng sodium lauryl sulfate o SLS at minsan ay triclosan. Ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng dentistry at oral medicine, ang SLS ay isang foaming agent na karaniwang ginagamit sa toothpaste upang lumikha ng bula habang nagsisipilyo. Bagamat epektibo ito sa paglilinis, ipinakita sa ilang clinical studies na maaari itong magdulot ng iritasyon sa oral tissues at maaaring magpalala ng recurrent mouth ulcers o singaw sa ilang tao na may sensitibong bibig. Dahil dito, dumarami ang mga toothpaste na gumagamit ng mas banayad na sangkap tulad ng natural extracts, mild cleansing agents at fluoride na mas ligtas para sa pang-araw-araw na paggamit. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagpili ng toothpaste ay hindi lamang tungkol sa brand o presyo. Mas mahalaga ang pagtingin sa ingredients, dental needs, at rekomendasyon ng mga eksperto tulad ng mga dentista. Ayon sa mga dental associations, ang toothpaste na may tamang antas ng fluoride ay mahalaga upang maprotektahan ang enamel ng ngipin at maiwasan ang pagkakaroon ng cavities. Ngunit kung ikaw ay may sensitibong ngipin, madaling magkaroon ng singaw o may problema sa gilagid, maaaring mas mainam na pumili ng toothpaste na may gentle formula at walang harsh chemicals. Ang mga produktong may soothing ingredients tulad ng aloe vera, chamomile o herbal extracts ay kadalasang mas angkop para sa mga taong may sensitibong oral tissues. Sa huli, ang pinakamahalagang hakbang ay ang regular na pagsisipilyo, tamang oral hygiene at regular na pagpapatingin sa dentista dahil ito ang tunay na susi sa malusog at matibay na ngipin habang tumatagal ang panahon. Pangwakas na kaisipan. Ang toothpaste ay isa sa mga pinaka-basic ngulit pinakamahalagang produkto sa ating pang-araw-araw na kalinisan. Araw-araw natin itong ginagamit, kadalasan 2 beses o higit pa. Ngulit sa kabila ng pagiging ordinaryo nito, ang toothpaste ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating bibig at ngipin. Sa video na ito, nakita natin na hindi lahat ng toothpaste ay pare-pareho. May mga produkto na maaaring may sangkap na nagdudulot ng iritasyon sa bibig, sobrang abrasiveness na maaaring makasira sa enamel, o mga chemical na naging kontrobersyal sa industriya ng personal care. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng kilalang brand ay mapanganib. Ngunit mahalagang maging mapanuri ang bawat consumer. Basahin ang ingredients, alamin ang epekto ng mga chemical sa toothpaste, at pumili ng produkto na may magandang reputasyon sa kaligtasan at kalidad. Ang pinakamahalagang payo mula sa mga dentista ay simple lamang. Gumamit ng toothpaste na may fluoride, banayad na formula at aprobado ng dental professionals. Higit sa lahat, huwag kalimutan na ang tamang paraan ng pagsisipilyo, regular flossing at pagbisita sa dentista ay mas mahalaga kaysa sa brand ng toothpaste. Sa huli, ang kalusugan ng iyong ngipin ay isang investment na tatagal habang buhay. Ang simpleng pagpili ng tamang toothpaste ay maaaring maging malaking hakbang upang mapanatiling malusog ang iyong ngiti. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.